Purihin ng Diyos, magandang gabi po muli sa mga kapatid at sa mga masugid na dumadalo ng ating Wednesday night Bible study. Napakabilis po ng panahon. Today is the month of May. Amen. So ito na po ang ikatlo nating linggo dito po sa bago nating aralin na ating pong pinasimulan noong buwan po ng April. At konting taste na lamang po, kung di po ako nagkakamali, there are only 2 more weeks. Magkikita-kita na po tayo again in person. Nananabik na rin po ako na makasama muli kayo sa ating ginaganap at ginagawang aralin. Ano po, maganda rin po yung ganito na tayo po ay nagpapatuloy kahit po sa pamamagitan ng video. Pero siyempre iba pa rin po yung tayo ay live na tayo po ay magkakasama. Pero sa puro totoo po, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat talagang kitang-kita po na ang simbahang biyaya ng Diyos, Christian Fellowship dito po sa dako ng Alabang, ay minamature na kayo ng Panginoon sa inyong pananampalataya. Nakalampas na po marahil tayo doon sa tinatawag na religious spirit. Ano po yung religious spirit? Yung masabi lamang na nakadalo, yung masabi lamang na ang ego mo ay nakasimba ka, pero wala naman sa iyong puso, at walang mga challenges na nakukuha ka sa iyong pananampalataya. Yan po ang isa sa aking pangarap, that God will see a church in us, that we are so obsessed and in love with His presence. Amen? Presensya po ng Diyos ang susi, mga kapatid at mga minamahal. Dahil if you know how to tap into the presence of God, there will never be a dull moment in your relationship with Him. Napakasarap po ng relasyon sa Diyos. Buhay na buhay po ang Diyos. Mas buhay pa nga po siya kaysa sa iyong katabi. Praise God. Hallelujah. So bago po tayo magtuloy, tayo po ngayon ay nasa ikatlong session na at ikatlong serye na po ito ng ating lesson na pinamagatang Jesus in the Life of Jonathan. So marami na po tayong nako-cover. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, pwede po bang palakpakan muna natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah! Praise God! So tayo po sama-samang yumuko, tayo po ay dumalangin sa Panginoon sa napakagandang gabi, dahil kung hindi po dahil sa Kanya, hindi po tayo makapagtitipon, hindi po tayo makapagsasama-sama ng ganito kalaya. At atin din pong ipagpasalamat sa Diyos dahil biniyayaan tayo sa ating ministry ng technology na kagaya nito. Meron tayong camera, meron po tayong computer, meron po tayong projector na nagagamit sa ating pong kapanahunan. Kaya kahit po physically, wala po ako, pero ngayon po ay nakapagpapatuloy pa rin po tayo sa aral ng Panginoon. Sabi ko nga, mapalad po tayo. Kasi si Pablo noon, sabi ko, nalampasan ko na si Pablo. Si Pablo, para turuan niya ang mga taga-Corinto, Galacia, Efeso, Roma, Thessalonica, may sulat po ang ginagamit. Pero tayo, social na, video na ang ating pong gamit-gamit. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. But tonight, let us pray. Tayo po ay nasa bagong buwan. This is the month of May and we are on our first week. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Salamat po dahil muli niloob mo na kami ay makapagsama-sama sa lugar na ito upang una, parangalan ka at patuloy na maitaas ang iyong banal at dakilang pangalan. At nais din namin na marinig ang mga kapahayagan na nagmumula sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, naniniwala po kami na ikaw po ang dakilang tagapagturo. Gamit mo lamang ako at instrumento. Kaya dalahin ko na makalaya na makakilos ka at makadaloy ka sa aming pag-aaral at pagtitipon ngayong gabi. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikisabay ngayon at makakasama sa pag-aaral na ito. Ngayon pa lamang, pinapahayag ko na ang pagpapala na mapa sa kanila. In Jesus' name. Amen. Praise God. So tayo po muli ay dumako dahil umuusad na po tayo dito sa ating aralin sa Jesus in the Life of Jonathan.
At noong mga unang linggo, unahin ko po muna ang ilang mga review para po hindi kayo mabigla. At kung sakali po na kayo po ay bago lamang na humabol, unang pagkakataon ninyo, ay mangyari lamang na kung wala po kayong manuals, pwede po kayong humingi ulit lumapit kay Sister Jeng para po ma-avail ninyo yung manual na ating pong ginagamit na may kaugnayan po dito sa araling ito. Mahalaga po yung manual dahil habang tayo po'y nag-aaral ay nakikita niyo po yung aking pinagkukunan at mga sinasabi. At ito rin ay malaking bagay kasi hindi niyo na makakalimutan ito. Huwag niyo lamang iwawala yung manual. Ay makikita niyo po lagi anytime na kayo po ay nasa inyo ng mga tahanan, marireview niyo po yung ating mga pinag-aralan. Kung sakali na kayo po ay meron pang mga extra, na mga blessing, pwede niyo pong ma-avail itong ating series of teaching later on at mapakinggan ng patuloy. Dahil tandaan po natin, I believe that it is not enough na isang beses lamang po natin napapakinggan ang pag-aaral ng salita ng Diyos because the principle of the Bible is so clear. Sabi po sa Romans 10 verse 17 that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So the more you hear the preaching, the more you hear the message, the more the faith is also beginning to be strong in your life. Kaya ngayon pong gabi tayo po ay magpatuloy at unahin ko po muna sa pambungad yung ilang mga reviews na akin pong gagawin ngayong gabi para po hindi kayo mabigla do sa ating pagdurugtong. So sa una pong mga araw na atin itong binuksan ay akin pong inilatag sa inyo kung paano po nag-appear at paano po lumitaw ang personalidad sa Biblia na ang pangalan ay Jonathan. At di pa rin po tayo umaalis do sa konsepto ng ating serye ng aralin na ang ating pong tinatahak na landas, kaya tayo nasa lumang tipan, ay ating pong tinitingnan yung kapahayagan ng mga ministeryo ng Panginoong Yesus na nakapaloob pala sa mga karakter na ito na ating mga tinutunghayan. So doon po ngayon natin unti-unting naliliwanagan na hindi pala aksidente ang mga nangyari po sa mga buhay ng mga lalaking nabanggit gaya nila Joseph, Moises, Abraham, Isaac, amen, hanggang dito kay Jonathan at sa mga darating pa nating pag-aaralan dito sa sharing ito. Lahat pala ng mga taong ito na binanggit sa Biblia na ating pinag-usapan, ang buhay nila ay may kaugnayan sa ministry na gaganapin at ginagawa ng Panginoong Hesukristo. So meaning to say, now it's beginning to be clear that the center of the message of the Bible is Jesus. Amen? So si Jesus po talaga ang sentro ng Biblia. It's not about religion, it's not about man, but it's about Jesus. Because Jesus is the expression of the love of the Father to His creation. Si Jesus po kasi ang kapahayagan at pagpapakita ng Ama ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga likha. Kaya if we see Jesus, we have to see the love of God to us. If we look unto Jesus, we have to understand that Jesus is the evidence and the demonstration of the love of the Father towards us, His creation. E nakita po natin na itong si Jonathan ay dumating sa panahon ng propeta ng pangalan ay Samuel at nakapaloob siya sa henerasyon ng dalawang hari ang kanya pong inabot. Una, ang haring si Saul na kanyang ama at pangalawa ay ang haring ang pangalan ay David. Yun nga lamang, si David po ay hindi na niya lubhang inabot ng tuluyan yung kanyang pagkakaupo na tahimik na, payapa na dahil sa mga malungkot na pangyayari. Namatay din po si Jonathan bago po makamtan ng lubusan ni David ang kanya pong trono. Kaya makulay din po ang buhay ni David. At dito po sa ating aralin ay ating pong tinutunghayan ngayon yung pinaka-highlight bakit po nagkaroon siya ng connection sa buhay ni Jesus. Because Jonathan is a good example of a faithful friend
Which is, ito po yung ministry at pinupulpil ni Jesus, that He is not just a God to us, He is not just a Savior to us, but He is also a good and faithful friend to us. At yun po ay makikita natin dito sa buhay ni Jonathan, na naging po niyang, na pinakita po niya tinihayag sa kanyang naging kaugnayan at relasyon sa kanyang kaibigan na ang pangalan ay David. Kaya tayo po ay magpatuloy dito po sa ating aralin at ating ilagay sa isipan yung mga mahalagang bagay para po maunawaan natin ito. Una, Jonathan was the son of Saul, who was a reigning king nung panahon na ito po yung nangyari. At nung panahon na sila po ni David ay nagkakilala at nabuo ang kanilang pagkakaibigan, David was still an ordinary man. Though during that time, David was already anointed. Na-anoint na po siya ni Samuel. But the fulfillment of the anointing is not yet happening. So, ganun po kasi ang Diyos di ba? Sa ating aralin din, pag Sunday, I was sharing to you that one thing that we need to learn about God is the God that we serve is a God of time. He's a God of purpose. He's a God of season. Time, season, and purpose. That is our God. Hindi po siya gagawa ng isang bagay ahead of His time. He will not do things outside of His season. And He will not make things without a purpose. Kaya pag naging buhay sa atin ang revelation na yan, ay magiging daan yan ang tulong para maging magaan ang ating pakikitungo at relasyon sa Panginoon. Kaya di tayo naiinip. Kaya dito po ay hindi pa po hari si David, pero siya po ay dinadala na ng Diyos sa kanyang destiny dahil natalo niya si Goliath at naging po yung dahilan para makuha ni Saul ang atensyon, ang makuha niya, ang matuon ang atensyon niya rito kay David. Kaya Saul now was attracted to David, kaya dinala po niya si David sa kanyang palasyo. At namit po ngayon ni David doon si Jonathan na anak nito ni Saul. And according to the previous natin pong aralin, which has a text as 1 Samuel chapter 8 verse 1 to 4, yan yung ating pinag-aralan last Wednesday. Nakita po natin na dito nagsimula yung kanilang closeness. At this closeness of friendship na nangyari kay David at kay Jonathan was done under the thing called covenant. Kaya dito po sa araling ito ay nakita natin na doon sa covenant, yung tipan na ginawa ni David at ni Jonathan sa isa't isa ay napakalaki at mahalagang bagay dahil dito po ipinakita yung tinatawag na resemblance ng relasyon din ng Diyos ni Jesus sa iyo at sa akin. Kasi number one, ay pinakita po doon sa unang example is a friend will always lay down his rights. At pinakita po ni Jonathan through this covenant that he is willing to lay down his rights for his friend David. Paano po natin naunawaan yung bagay na yon? Through the covenant. Kasi natuklasan natin that covenant in their time is being done through things that is given to each other, but everything that has been given in exchange has a meaning. So, binigay yung coat, yung sword, yung bow, yung belt, everything has a meaning. At ano po ang bottom line ng kanila pong pagpapalitan ng robe, coat, at saka ng sword? I am laying down my rights for you. Remember, si Saul po ay hari, si Jonathan ay kanyang anak, so Jonathan is part of the royal family. David was an ordinary man. Pero Jonathan is willing to lay his rights para po kay David, na hindi po yung pangkaraniwan. Dahil kadalasan, pag ikaw po ay mataas ang katungkulan sa sosyalidad,
medyo sa mga mababang uri ng tao ay hindi ka masyadong nakikisalamuha. Pero hindi po yung tiningnan ni Jonathan. He laid down his rights, though he is the child of the king. But for David, who is an ordinary man in his kingdom, I'm willing to give my right. Glory to God. And that is exactly what Jesus had done. He rules the kingdom with his Father. He's also part of the royal family in heaven. He owns heaven, he owns earth. Pero he laid down his life for us. Yan po ang similarity ni Jesus kay Jonathan. Now let's move now to number 2. And number 2 says, a friend laid down his life. Nandiyan po yan ulit sa ating manual. Number 1, a friend laid down his rights. Number 2, a friend laid down his life. Buhay naman. Kanina, rights, karapatan. Now, atin pong tingnan kung saan po nanggagaling yung thought na yun. Now, open now your Bibles to 1 Samuel chapter 20. And let's start reading sa verse 30. Ano po? 1 Samuel chapter 20. Believe you do have your Bibles with you, but if not, sa inyong manual, atin na pong inilagay dyan yung ating Bible text. Kaya sabayan nyo na lamang po ako. Nabasahin po natin ang teksto para rito ngayong gabi. Saul's anger, verse 30, flared up at Jonathan, and he said to him, "You son of a perverse and rebellious woman, don't I know that you have sided with the son of Jesse to your own shame, and to the shame of the mother who bore you? As long as the son of Jesse lives on this earth, neither you nor your kingdom will be established. Now send and bring him to me, for he must die. Why should he be put to death? What has he done?" Jonathan asked his father. But Saul hurled his spear at him to kill him. Then Jonathan knew that his father intended to kill David. Wow! So, pansinin po natin ang nangyayari ngayon sa 1 Samuel chapter 20. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, what caught the attention of Saul was the manifestation of the gift. Ang tumawag ng pansin ni Saul kay David ay nung makita ni Saul ang kaloob. And gift will always trigger jealousy. Gifts will always trigger envy. Kaya nga po, kailangan nating maunawaan, if God is about to expose the gift that is in you, be ready. Be prepared. Because not everybody will understand the gift. So, pansinin po natin, nagkaroon na ngayon ng insecurities itong si Saul. At na-realize na ni Saul, nag-sink in na sa kanya. Because by this time, David is drawing so many attention from the public because of the gifts, because of the triumph that he has brought dito po sa bayan ng Israel when he killed Goliath. Kaya nagsimula po ngayon ang jealousy nitong si Saul. But Saul was thinking of something because he always wanted that his kingdom will continue. Pero, naalala niyo po sa ating previous na aralin, anything that is not God's will always be temporary. But if it is God's will, it will continue. Because Saul was not God's will, so God has no intention for Saul's leadership and kingship and rulership na magtuloy-tuloy na mahabang panahon. At wala rin pong balak ang Diyos na magtuloy ang lahi ni Saul na mamumuno sa Israel. Pero hindi po yun unaawa ni Saul do sa oras at sandaling ito. He's just focused on one thing. I have to protect my dynasty. I have to protect my legacy. At napansin ni Saul,
ang so much leaning, so much friendship ng kanyang anak na si Saul na kanyang iniahanda that when time comes, this guy will replace him. Kaya sa sobrang galit ni Saul sa kanyang anak, pansinin po natin yung natala sa verse 30 to 33 ng 1 Samuel, nagalit po rito si Saul at na pagsabihan pa nga niya ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Another lesson. Never speak a word when you are angry. Because sometimes when we speak words when we are angry, there is a tendency that we speak things that later on we regret. Kaya pag galit ka po, matutunan na ayaw mo na manahimik. Mahirap palang magalit pag magsalita pag galit. Marami tayo nababanggit na kuminsan hindi na po karapat-dapat at mahirap na po yung bawiin. May kasabihan, madali pong gamutin ang sugat sa katawan, ngunit ang sugat na dulot ng salita, matagal po humilom at kuminsan ay mahirap nang gumaling. Kaya pansinin ninyo, dahil sa inis ni Saul, may kung ano-ano nasabi kay Jonathan. Ano sabi? Anak ka ng isang babae na perverse, rebellious. Amen? So kita nyo po, pati yung nanay ni Jonathan ay napasama rito kay Saul dahil doon sa kanyang pagkagalit at pagkainis sa ginagawa ni Jonathan na pag-side with David, the son of Jesse. Kaya nga sabi niya rito, dumating pa nga sa punto na sinasabi niya kay Jonathan na kahihiyan si Jonathan. You are ashamed. Amen. Niya sabi, shame and to the shame of the mother who bore you. Wow! Grabe po ito. Now, sabi dito ni Saul kay Jonathan, nagpaliwanag siya kung ba't gano'n na lamang ang galit niya dahil sabi niya, baka hindi mo nalalaman na hanggat naririyan yan. So by this time, you will realize na Saul already knew that the kingdom was removed from him. Kaya sabi niya, hanggat naririyan yan, hindi maitataguyod at hindi mailalagay sa iyong pag-aari at sa iyong poder at sa iyong posisyon ang kaharian. So David is the stumbling block for your future. Yun ang sinasabi niya rito ngayon sa kanyang anak na si Saul o si Jonathan. Pinauunawa niya na hanggat naririyan si David, yan ang magiging hadlang para sa iyong kinabukasan na aking inihahanda na pagpalit mo sa aking posisyon bilang hari. Yung pala yung intensyon. Kaya ang sabi niya, kailangan itong si David ay dalhin mo sa akin. Bring David to me. Pinadadala ngayon ni Saul si David kay Jonathan. Pinadadala ni Saul kay Jonathan si David. For what? Ang sabi, so that I may kill him or he must die. So ano ro kung gusto ngayong gawin ni Saul kay David? Dalhin sa kanya ni Jonathan upang patayin sino? Si David. Pero pansinin niyo po ang naging brave and bold stand ni Jonathan. Ang sabi niya, why should he be put to death? Bakit ba siya kailangan patayin? Ano bang masama niya nagawa? Because bukas po itong si Jonathan sa mga nangyayari at nagaganap. Open-minded po siya sa sitwasyon na nangyayari sa kanyang ama at sa kanyang best friend na si David. That to him, he do not see anything wrong. To him, he did not see anything that David had done wrong for his father. Wala po siya nakikita masamang ginawa eh. Kaya paniwala ni Jonathan, and that is true what he believes, David do not deserve this kind of treatment from his father. Amen. Hindi po karapat dapat na tumanggap ng ganitong treatment si
David. Kaya ang sabi niya, why he should die? Bakit siya kailangan mamatay? So watch this. Medyo balikan ko yung una. Now, because there is a covenant that was made, anong ginagawa ni Jonathan? He is now defending David. Because that's the part of the covenant. Amen? He is now defending David. Bahagi yun ng kanilang kasunduan. Bahagi yun ng kanilang tipan. Amen? So, now, watch this. Ang sabi niya, ano ba ang nagawa niyang masama sa iyo? At yung pong tanong na yon, yung tanong na yon na binitawan ni Jonathan sa kanyang ama ay hindi po nakatulong. Lalong nagpuyos ang galit. Lalong sumiklab ang sama ng damdamin ni Saul sa kanyang anak na si Jonathan. Lalo siyang nagalit. At ang ekspresyon ngayon ng kanyang pagkagalit sa kanyang anak dahil sa pagkakasagot niya ng ganung bagay, ang sabi ng Biblia, dahil mahusay sa sibat itong si Saul, kinuha niya yung sibat na naroon sa kanyang tabi at kanyang sinibat. Tingnan niyo po ha. Sinibat niya mismo ang kanyang sariling anak. Wow! Grabe po pala talaga nagagawa ng galit at inggit, ano? Amen? So, ang galit at inggit is not a spirit from God, definitely, because it has a destructive nature. It is coming from Satan. It is demonic. It is evil in nature. Kaya nga po, atin pong iwinawaglit, atin pong hinihiling, atin pong ninanasa that God will free us from jealousy, from envy, from hate, because this is destructive. Hindi po ito nakatutulong. Kaya hilingin po natin sa Diyos in prayer na tayo kung meron man ay palayain ng Diyos dahil yan po ay isang bandage. So, mapapatay ni Saul ang kanyang sariling anak dahil lamang dito sa bagay na ito. Tama? Amen? Pero, mapapansin po natin mga kapatid, bakit tayo naririto? Because a friend laid down his life. So, yung ginawa ni Jonathan na paghadlang, pag-question sa kanyang ama, sa kanyang intensyon kay David, na patayin, sa po ang ngayon ang nalagay sa alanganin. Pero hindi alintana ni Jonathan yung bagay na yun. Why? Because true friend will lay down his life for his friend. Amen. Kaya nga, sabi ng John 15, paano natin maikukunik ang karanasan na ginawa ni Jonathan sa panahon ni David? Na kahit po ano mangyari, kahit buhay pa niya ang nakataya, kahit na po siya pa ang patayin ng kanyang ama, hahadlangan niya ito, huwag lamang mapahamak ng kanyang kaibigan. Kaya sabi ng John 15, if we would connect the dot from Jonathan to Jesus, what can we find out in the gospel? Sa John 15, tingnan po natin, pass forward po tayo sa New Testament. Dahil yung buhay na pinakita ni Jonathan with David is a picture of true friendship. True friendship like what Jesus had done for us. Tingnan niyo po yung una. Jesus laid down His rights for us, and He also laid down His life for us. Kaya nga sa John 15, kung ating pong babasahin ang tala ng Ebanghelyo, sabi ng 15:13 ng Juan, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friend. May awitin na sinulat itong mga linya ito. There's no greater love than this. Ang ganda po ng awitin na yan. That a man would give his life for a friend. Hindi ko lang masyadong makanta ng tama. Ano po? But that is where that song is coming from. It's because of love. So true friendship, ayan pa po ang gusto kong ating makita ngayong gabi. True friendship will never be considered as true if it is not founded in love.
Magiging tunay lamang ang pagiging magkaibigan kung ang bottom line po dito ay pag-ibig. Isang bagay din po ang aking hinihikayat sa ating simbahan, na bukod sa tayo magkakapatid kay Kristo, nawa magkakaibigan din tayo kay Kristo. Kaibigan mo ang iyong katabi ngayon, nasa unahan, nasa likuran, pero nawa ito hindi lamang basta salita, kundi may kasamang pag-ibig. Pag-ibig na tayo ay nasasaktan na una pagka nalalaman natin na ang ating mga kaibigan kay Kristo ay nasasaktan. At malalaman natin na tayo naroon na sa ganung kalagayan pagka nabalitaan mo ng iyong kapatid ay may pinagdaraan ng problema, nabibigatan ka rin, kaya nadadala mo siya sa panalangin. Because true friendship will only be true unless it is founded by love. Pinakita po rito ni Jesus din, sabi nga ng 15:13, greater love has no one than this, that He laid down His life for a friend. At kung atin din papansinin, mayroong propesiya sa Lumang Tipan tungkol sa buhay ng Panginoong Hesus sa darating na hinaharap. Darating na hinaharap dahil propesiya nun sa Lumang Tipan. Pero di po ba tayo ay dahil nasa Bagong Tipan? Before, I have told you that the dispensation of time, the mediator, is the cross. People in the Old Testament is looking for the coming of Jesus. Pero tayo, na nandito na po sa Bagong Tipan, we are not looking for the coming of Jesus because He already come. But we are looking back to what He has done. Ang pag-asa ng mga nasa Lumang Tipan ay sa pagdating ni Kristo. They are looking for hope. Doon po sila kumukuha ng pag-asa na darating si Jesus. Pero tayo sa Lumang Tipan ay kumukuha ng pag-asa sa natapos na gawa ni Jesus. Kaya nga, ang susi sa Bagong Tipan ng mga tao at mananampalataya ay alam natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng natapos na gawa ni Kristo. Bakit? Sapagkat pag hindi natin naunawaan ang kahalagahan at kapangyarihan ng natapos na gawa ni Kristo, manghihina po tayo. Madadaig tayo ng mga problema at pagsubok na binabatot, inihaharang sa atin ng diablong si Satanas. But if we know the benefits of the finished works of Jesus that He has done at the cross in Calvary 2,000 years ago, magkakaroon po tayo ng tagumpay because we will stand, we will demand on the benefits of the cross that He has done for us. Kaya ating pansinin, prophecy because it was revealed in the time of the prophet Isaiah, Old Testament. Now, basahin po natin para atin lamang pong maunawaan kung ano po ba yung propesiya na mararanasan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagdating nung panahon yun, Lumang Tipan. Ang sabi sa talatang 3 hanggang 5 ng Isaias, sa Lumang Tipan po tayo. 53, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi ron, He was despised, pertaining to Jesus, and rejected by men. So, ano raw ang Panginoon? Pagdating niya, ito raw po ang mga magiging palatandaan. Despised, rejected, a man of sorrow, a man familiar with suffering. Wow, all of these words na ginamit are negative in nature. Amen? Despised, kinamumuhian. Rejected, hindi tinatanggap. Man of sorrow, tao na punong-puno ng kapagitian. A man familiar with suffering, puro pagtitiis ang kanyang pinagdaraanan. Like one from whom men hide their faces, He was despised, and we esteem Him not. But surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquity. Now, pansinin po natin sa Isaiah, tingnan po natin yung sinabi. Ang sabi dito, stricken, smitten, afflicted.
and pierced. 4 bagay ang binanggit po dyan. Stricken, smitten, afflicted, and pierced. Pero pansinin natin, para sino ang dahilan, sino po ang dapat? At sabi, for our transgressions. So, the transgressions were not committed by Jesus, pero siya po ang tumanggap ng stricken, smitten, afflicted, and pierced. Amen? Kaya, ang sabi dito, and also He was crushed. Again, another one, for our iniquities. And another one, the punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds we are healed. Kaya sa kabuuan, kung ating pong papansinin, to sum up the idea, para ma-relate doon sa karanasan ni Jonathan, a friend is willing to die for his friend. And Jesus fulfilled this ministry na hindi po dapat siya ang masaktan, maparusahan, hindi po dapat siya ang tumanggap ng parusa. Tayo ang dapat na tumanggap. Pero because He considered us our friend, siya po ang tumanggap ng lahat ng ito. Wow! So, 2 bagay na po ang nagkukonekta sa buhay at karanasan ng Panginoon, sa buhay ni Jonathan. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat sa pagkakataong muli na ibinigay mo sa bawat isa na kami nakadalo at nakarinig ng iyong salita. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at dalangin ko rin na sa kanilang pagkakaloob ngayong gabi, paunlarin, pagpalain mo sila sa kanilang katapatan sa iyo at sa iyong salita. In Jesus' name, Amen. God bless you po. Nawa po ipagpatuloy natin ng alab sa ating pagdalo at paghahangad na matuto ng salita ng Diyos. Nawa po sa mga susunod pa nating pag-aaral ng salita ng Diyos ay nandiyan pa rin tayo at hindi tayo nababawasan, bagkus tayo ay lalong dumarami at naghihikayat sa kaharian ng Diyos. God bless you po mga kapatid. See you again.